Ito yung dadaanan ko papunta doon sa abandonadong castle. Grabe, gilid na ng dagat. Bahala na kung anong mangyayari. Hanap lang din ako ng good spot din. Kung hindi dito, baka sa taas. Let's see. Paano akit natin pag ano? Dito ba tayo? Ready na ba tayo? Ready na kuya. Tarat na. Zainab. Hindi, tarat na. Oh, sa wakas na meet ko na rin si Kadalig TV. Oh. Hey, what's up guys? Let's go! Pero titigyan natin kung meron ba talaga tayo mararamdaman dito sa tinatawag ng abandoned castle. May Binmalay, Pangasinan. Lakas ang hangin ah. Gustong hangin. Bigla ako napatigil kasi para ako may narinig na may nagsasalita sa loob ng kwarto. Narinig nyo? May boses eh. Ayan o, may kilabutan ako. Ayan o. May boses eh. Parang mga ganun eh. Sinubukan kong pasukin yung loob at alamin kung saan nagagaling yung parang boses na naririnig ko. Sa kalaunan, nalaman ko na yung plastic cup na kapag hinahangin, nag-create ito ng sounds. Yung cup, nung hinahangin yung cup. So ngayon magkakasama muna kami habang na-explore namin itong abandoned castle. Kasi halos wala kaming kaalam-alam kung ano yung pwede namin makita rito. Mahirap naman kasi kung mag-iwa-hiwalay agad kami. At least yung unang iniisip namin yung safety ng bawat isa. Dito kung mapapansin nyo, halos ano na siya oh. Ano siya, bakante na. Tapos dito sa may labas, ano siya, open na siya. Yan, puro halaman tsaka damo na lang ang makikita nyo. Mga basag na rin yung mga salamin, no? Alam ko nung mararamdaman ko rito sa lugar na to, halos clueless kami lahat kung ano yung itong abandoned castle na to. Paniki ba? Ibon. So ilang taon bang inaabot itong ano to? Ano bang ano rito? Wala talaga siya nilabas na information about dito. Ah, talaga? Oo. Kaya mas maganda sana kung may mga nakausap tayong lokal na taga dito talaga. Para kasi yung iba alam nila kung kailan na-build. Oo. Kaso wala tayong nakausap. Tapos based sa mga research, wala talagang information na nilabas yung may-ari dito. Oo. Parang naging ano siya ang nabasa kasi doon, nanatili siyang misteryo. Ano siya no? Parang rest house ba siya? Rest house yata to kuya. Pero yung pagkakagawa kasi is structure niya is parang castillo. Kaya nga Kaya nakilala siya as abandoned castle. Yun lang. Walang ibang information. Oo. So dito naikot pa lang namin yung baba. Alamin natin kung ano yung makikita natin sa taas. Kung ako tatanungin nyo, medyo wala pa akong nararamdaman at saka nakikita. Pero alamin pa rin natin kung sana may magpakita o may magparamdaman lang sa atin o sa akin. Sa bawat paghakbang namin ay may kaakibat na pag-iingat
Kasi hindi namin alam kung ano ang pwede mangyari. Kaya inumpisa na namin akyatin yung pangalawang palapag. Sobrang dami ng bubog. Siguro sa lakas ng hangin, nababasag na yung salamin. Kapansin-pansin niya na ang mga salamin nito ay unti-unti na nawawasak o nababasag dala ng malakas na hangin na galing sa dalampasigan. Meron kong kasi parang delikado na siya kapitid. Oo. Parang nagtutuklapan na yung mga flooring niya. Tapos tumutulo na hanggang first floor. Kaya, yun ko, mahirap ko siya akyatin talaga. Oo. Kaya mas okay akyatin siya ng maliwanag. Oo. Pero subukan pa rin natin. Piniliwanag nga sa akin ni Aya kung gaano na daw kahina yung third floor o rooftop. Maaari daw kasi magkaroon ng aksidente. Hindi naman ganun kalaki yan kung sinasabi nga ng abandoned castle dito. Sobrang tahimik, ang maririnig ko lang yung ingay ng alon. Medyo delikado lang dito sa hagdan na to kasi tignan mo, halos wala na siyang harang. Kaya kung magtatakbuhan, malamang sana wag pwedeng mahulog dito. Sinubukan ko pa rin alamin at pakiramdaman yung paligid kung meron bang magpaparamdam o may magpapakita sa akin. Hindi, halos sabi. Maraming pasikot-sikot yung abandoned castle na ito. Dami rin basag na bubog. Nagkalat dito sa dadaanan. May tubig na rin yung dito. Wala na rin kasi yung bubong niya. Wala nang bubong. Kaya pag umulan, nagkakatubig na lang bigla. Napupuno ng tubig yung isang part dito ng itong palasyo na to. Bukod pa sa mga boses ng mga kasama ko, parang meron pa ako narinig na ibang boses na tila sumasabay sa ihip ng hangin. Parang may naririnig ako nagsasalita. Hindi ko lang alam kung saan ang gagaling. Pero nagpatuloy pa rin ako at tinitingnan ko yung bawat sulok ng palasyo. Sasara na rin yung mga pintana. Napabayaan na talaga itong ano to, itong tinatawag ng palasyo dito sa harap ng dagat.
ba naramdaman mo, Mau? Ano nararamdaman mo ngayon? Sa first floor, mas iba yung pakiramdam ka sa dito sa second floor. Sayang, no? Talagang napabayaan to, no? Kasi paklop-paklop na. Taas. Nakakaya yung mga debris ng flooring, ay yung ceiling. Oo. Yun yung naglalaglagan dito. Tsaka yung mga parang bakal na ito. Oo, bakal na yan, eh. Ayun, yung mga bakal na yan. Kung mapapansin nyo, halos ano na, oh. Sa sobrang tagal nitong palasyo na to, yung mga simento nagbabakbakan na, lumilitaw na rin yung mga bakal na ginamit. Kasi kung makikita nyo, yung mga salamin dito halos basag-basag na. Hindi lang ako sigurado kung yung pagkabasag ba nito galing sa lakas ng hangin, lalo na pag may bagyo, o napapaglaruan ng mga tumatambay dito. Habang lumalalim yung gabi, unti-unti na nga kami nagbabahagi ng aming mga experience dito sa loob ng palasyo. Tapos biglang bumabalik. Bumabalik siya pag Yung camera mo, nagluloko. One way lang, dito ka lang. Yung isang paaba dyan. Open area dyan. Yung open area. Oo. Dito may daan dito. Meron dito. Oo. Habang iniikot ko, pagkapasok ko doon, may naramdaman ako. Tapos biglang nag-file error. Kumbaga nag-corrupt. Hindi siya na-save. Kukuhanan ko sana ng cellphone para makita yung file error. Biglang may open na naman. Oo. May pindot. Nagluloko. Yung sakit niya, yung mic ko, ayaw gumana. Kaya ngayon, kailangan natin magsigawan. Kasi baka mahina yung audio ko. Ayun na. Naka full charge naman yung battery, yung mic ko. Nagtaka ako pagdating dito, hindi na gumagana. I-ready mo yun eh. Hindi siya gumagana. Nag-save yung wala yan. Kumbaga yung andun mo. Siya pa. Hindi na-save. Wala pag-iikot ko dyan hanggang doon. Hindi na-save. Saan pa ba natin? Sa kabila ng aming mga nararanasan dito sa palasyo, nagpatuloy pa rin kami sa aming pag-iikot at inaalam namin ang bawat sulok kung may magpapakita ba o may magpaparamdam sa amin. Ingat kayo rito, ha? Ingat ha? Muli namin pinilikan namin yung isang kwarto kung saan napupuno yung tubig ulan. Kasi kahit si Mau ay may nararamdaman na malakas na enerhiya dito sa loob. No? Wala na kasi siyang bubong eh. Kaya pag umulan, yung tubig dito na stuck na lang. Kaya pinatangin na. Kaso ang problema kasi dito guys, ang dami na buko. Basag na buke. Basag na. Na-experience namin ngayon kasi andito pa lang kami sa second floor. Yung tubig na stuck na rito. Kasi nga wala na siyang bubong. Medyo madulas lang kasi may mga lumot na sa sobrang tagal nitong tinatawag ng abandoned castle dito sa may Binmali, Pangasinan. Ito, dating kwarto siya pero wala na rin bubong. Bawat kwarto na pasukin namin ay halos wala na rin bubong. Hindi ko alam yung pakaramdam ko rito ko nung isipin ko. Pero susubukan pa rin natin kung may magpapakita ba o may magpaparamdam sa atin. Ito yung banyo. Yung ibang tiles buo pa pero ano na, may lumot. Tapos marami na rin kasing basura.
nating kisame rito, sira na rin. Bumagsak na sa sobrang katagalan. Tapos yung mga bakal doon sa kisame lumilitaw na unti-unting nahuhulog yung mga part ng bato sa sobrang tagal na rumurupok na yung simento. Marami silang stock ng mga dito. Anong, saan, ano yan? Anong ano yan? Oo, ginagawang inuman, no? Singkilid. Halos wala ka na makikita sa labas. Dagat yung ano yan, yung kabila, dagat. Mata. Patingin? Uy, utang, kinilabutan ako ah. Kinilabutan ako. Nanlaki ulo ko, tika, baba muna tayo. Sa bawat camera na ginagamit Wala tatakbo namin, ha. ipinakita ng mga nilalang Walang tatakbo. na kung sino sila dahil unti-unting nagbabago ang mga itsura namin sa bawat litrato na Grabe naman. pinapakita namin. Biglang nanlaki yung mata ko. Ay, yung ano ko, yung ulo ko. Dandan lang. Walang tatakbo ha. Tatakbo ba yun? Ba't ganun may matakbo? Kaya nagpasya na muna kami bumaba uli sa first floor upang ayusin namin yung bawat gamit at kung ano yung mga nararamdaman at ang nangyayari sa amin. Baka naman biglang napalaki yung mata mo, Mau. Baka naman biglang napalaki yung mata mo. Iba na yung flash eh. Iba yung pagkakaano. Baka nanlaki lang yung mata mo. Baka dumilat ka. Kuya, may ganyan pag dilat. Tingnan mo nga. Parang may ibang tao ko nakita. Kulay gray. Yung mata niya. Mata ba yan, kuya? Tingnan mo naman. Parang may pumatong. Gilabutan ako. Ulo, yan na. Ate, yan na. May pumatong na mata. Pinipilit namin magkaroon ng kasagutan yung mga tanong namin dahil sa mga larawan na nakita namin dahil sa pagbabago ng mga itsura Ang namin. lalaki ulo ko. Grabe, ayan mo muna. I-close mo. Game, dito na tayo sa gitna. Dapat siya mo ulit kaya? Dito ko sa gitna yung dito. Uy, di pa natin napalik yung taas ah. Rooftop kuya. Medyo nakakatakot yung flooring. Kasi ano na siya, yung lumulobo. Tapos pag tinapakan mo, crunchy. Ah, okay. Parang ano siya. Medyo delikado na yung yung rooftop. Brittle, parang ano siya. Oo. Delikado. So yun yung isa sa mga hindi ko napuntahan o hindi namin napuntahan kasi halos delikado na yung rooftop. Base nga dun sa observation ni Mau, medyo malutong na yung semento. Baka mag-collapse, mag-cause pa ng aksidente. Kung dito na tayo, dito tayo mag-conduct ng investigation. Bago nyo mapasok tong abandoned na castle na to, ito muna yung dadaanan nyo. Medyo matataas na yung mga damo. Super, baka wala namang ahas. Tapos yung mga dadaanan din na bato-bato. Tapos buhangin. Puro buhangin na siya. Kasi doon sa dulo na yon, dagat na yan. Lobat agad? Wala na. Wala na, zero na. Ang bilis malobat ah. Ito na lang. Kukunin ko lang yung ano. Sangkap. Bilis mo malobat ah.
Gagamit tayo ng EMF. Grabe, ang labo ng camera ko ah. So, dito na sa kwarto na to. Kaya nga eh. Nasaan mo yung lens mo? Ano pa na Yari. Parang pagi, no? Lagi siya. Dito sa, ano, o dito lang, mahangin lang eh. Baka matay kandila eh. Kasama ko dito si Shaman Tope at si Aya Goldie Hour at si Catalina TV. Okay lang ba? Nandito kami ngayon. Tuk na gano'n. May nagdala ka sa taas. Mayroon naman yung kuha. Pero yan ba? Oo nga. Oo. Meron yun. Unti-unti kami nakakarin ng mga yabag ng paa sa taas. Kaya tumahimik kami at nakaramdam. May pumuputok. Putok ko yun. Magandang gabi. Nandito kami para Ano pa yung mga gamit? mag-investiga. Pwede mo ibang pailagin ng EMF. Pwede kang maparamdam sa amin. Pwede kong igulo kung ano pangalan mo. Elemento ka ba o kaluluwa? Patatlong ilaw. Oo. Pagdalawang ilaw. Hindi. Elemento ka ba? O ligaw ng kaluluwa? Wala akong nararamdaman na mayroong nakikitira na kaluluwa dito. Elemento. Elemento ang nararamdaman ko. Pero hindi sila... Hindi ko alam kung paano ko siya i-describe. Pero susubukan ko pa rin. Ayoko magbase sa imagination ko or kung ano man yun nasa isip ko. Kailangan makita ko pa rin ang personal or makita ng mata ko kung yung itsura ng elemento na nandito. Map natin kung magre-react yung EMF tsaka yung dowsing rod ko. Si Aya pa rin talaga ang pinaparamdaman. So yung naging experience namin dito, katulad kanina yung cellphone ko nagpapagi, ikagaling TV naman, hindi nasisip yung mga files na ginagawa niya. Tingnan ko pa dito dati. Sisipag na ito. Nataas na siya. Kasi may possible kasi na yung pag-ibang siya kasi pagkakaroon na pag-aalawa ko. So, possible. Kaya kailangan pag ginawa mo yung dowsing rod lang ko, naka-steady ka lang. Kaya mo lang siyang pusang lang. May kasama pa kami dito. Hello. Pwedeng mailagay ko yung hawak, yung dala-dala namin
aparato na kung saan nakatayo dyan. Pwede mo rin patulogin yung bell kung nandito ka. Ngunit naging mahilap sa amin kung ano man yung mga nilalang o kung ano ba talaga yung nakatira dito sa palasyo na to. Halos hindi sa amin nakikipag-usap o kahit nagpaparamdaman lang. Kasama kami dito. Pwede ba yan ito? Hello. Pwede ba magparamdam? Nandito ka ba? Kasama ka ba namin? Kaluluwa ka ba? O elemento? 3 ilaw kapag oo ha? 2 ilaw pag hindi. Kaluluwa ka ba? Elemento ka ba? Tatlong ilaw kapag oo. 2 ilaw pag hindi. Kaluluwa ka ba? Nagiging mahilap sa atin. So, nagiging mahilap yung nakikitira dito. Tapos, itong kwarto na to, uminit bigla. Naging mahilap yung nakikitira dito. Ayaw mo pag-stay mo sa 30 minutes dito lang. Lalagyan ka lang namin ng camera pero malaking gagawin. Si Aya yung unang nakaramdam ko, hindi nakikitira dito pero susubukan natin ngayon. Iiwanan natin mag-isa rito si Aya. Siseta pa natin siya ng camera para malaman natin kung ano magiging reaction ng paligid sa kanya. Wala na iiwan si Aya dito sa... Kasi seta pa rin ng camera pero hindi natin lalagyan si Aya. May banda. Kung ano magiging reaction ni Aya. Diba ay tatakbo? Diba ay iiyak? Kung katatakbo ha, mauuli ka sa agdan. Dito ako. Saan yung kapita niyo? Saan yung sarili si Seth? Isa dun sa hagdan, isa dito, tapos dito ako. Sino mo sasagot ng camera doon? Tignan natin kung may magpaparamdam ba o may magpapakita kay Aya.
at kung magre-react yung EMF tsaka yung bell na nilagay namin. Ready? Ready? Saan kayo? Baba? Pwede rin. Sige. Baba na dun. Baba na dun. Ano? Wait lang na. Mga 30 minutes. Gusto mo lang ito? Sige na yun. 10 minutes. Bumaba yung mga kasama. Tapos may mga ako na. Kaya bumaba sila. Kasi may isa pa hindi pinagpapalang sa pagkakataong ito, tingnan ko kung iilaw yung EMF na talaga. So, dito ako sa linggo. Sobrang nakasama ko. Meron ba akong kasama dito? Matinagtaklaro ko yung EMF na nasa hagdan. Ayun. Pwede mo siyang pailawin. Pwede mo rin patulogin yung bell na nakaset up dyan. Hindi ko kami para hindi gambalain ka. Kundi alamin lang kung sa mga ganitong lugar ba meron talagang naninirahan. Maaari mong pailawin ang EMF na nandito sa may hagdan. Papitikin mo ng 2 beses kung nandito ka. Ako si Aya. Kung may kasama ka ngayon, pwede mong ilawin yung aparato na nilagay namin sa hagdan. At dahil kami nagkakaroon ng kilabot, nararamdaman ko na may kasama ka. Pero para patunayan yun, maaari mo bang pailawin yung EMF na yan na nakaset pa? Papitikin mo lang kahit 2 ilaw na. Pwede mo rin patulogin yung bell. Ayan. Yung mga kasama ko bumaba na siya. Na sila. Ngayon, kung nandito ka, para mapatunayan namin na sa mga ganitong lugar ay may naninirahan, maaari mo gamitin ang aparato na nilagay ko sa hagdan. Pwede mo siyang pailawin. Kahit 2 pitik lang. At makukontento na ako doon at kami uuwi na. Iiwan na namin itong lugar mo. May respeto namin yung lugar mo na ito. O gusto mong lumipat kami ng pwesto, pwede mong iparamdam sa akin kung saan lugar
Nagsiselpak na ako. Sa kasamaang palad, walang kaalam-alam si Aya na mayroon na palang gulong nangyayari sa baba na nagbigay sa amin ng atensyon at magdesisyon kaming itigil na muna yung ginagawa namin at umalis na muna dito sa palasyo